Huwag ninyong sayangin ang pagkakataon na sumunod. Darating ang panahon na wala na kayong susundin. Kaya habang may pagkakataon, sumunod na kayo. Amen. Alam niyo bakit darating ang panahon na wala tayong susunod? Nasa langit na tayo. Kasama na natin ang Panginoon forever and ever. Ang gagawin na lang ng Panginoon, itutur na lang tayo doon sa napakaraming langit. Kaya dito sa lupa, siguraduhin mo sumusunod ka. Kasi doon sa langit, ano pa, susundin mo, nandun ka na. Magtitigil nga ang karunungan at kaalaman doon eh. Pero the Word of God shall remain forever and ever. Kaya yung gumagawa ng kalooban ng Diyos will remain forever and ever. So napakahalaga na maging permanente ang hahanapin natin. Kasi dito sa lupa, temporal to eh. Transient tayo dito. Kaya pwede tayong palayasan anytime. Pwede tayong pagbawalan anytime. Bakit? Hindi tayo taga-lupa eh. Si Satanas ang may-ari niting lupa eh. Siya ang Diyos ng sanlibutan. At ibinigay na ng Diyos sa masama itong sanlibutan ito. Kaya nag-ahari sa mundo si Satanas. Pero hindi niya mapaghaharian ang mga anak ng Diyos. Kasi ang kaharian ng Diyos nasa puso ng mga anak ng Diyos. Paano niya paghaharian yun? Eh nasa labas siya. Hindi tayo pwedeng pagharian ng demonyo. Pwede tayong hadlangan. Katulad ni Daniel. Nananalangin siya, hinadlangan siya ni Satanas 23 days. Tinulungan siya ni Gabriel. Hindi na kaya. Ang pumunta si Michael na. Yun, talo na sa Satanas doon kay Michael. Archangel yun eh. So ang pakikipaglaban natin dito sa lupa lang naman eh. Fight a good fight of faith mga kapatid. At ang hinahanap ng Diyos sa atin, yung pure and clean heart. Yung malinis na puso, malinis na konsyensya. Malalaman mo yan eh. Bakit? Eh ikaw yan eh. Alam mo kung malinis konsyensya mo, alam mo kung malinis puso mo. Bakit? Eh ikaw ang nagdidesisyon eh. Hindi naman iba nagdidesisyon sa iyo, ikaw. So ano yung didesisyonan mo sa buhay mo? Kailangan maging tapat hanggang wakas. Ang mananatiling tapat hanggang wakas na maliligtas. Kasi hindi naman napakarami talaga ng maliligtas eh. Kaunti lang ang makakasumpong sa makitid na daan at sa makipot na pintuan. Kaunti lang ang makakasumpong doon, hindi marami. At ikinalulugod ng Ama ang munting kawan. At ang munting kawang ito iuusigin pa. Talagang lalapas tanganin na sa at mapalad ka. Kasi mapalad ka pag inuusig ka, alam mo, nasa iyo si Jesus Christ. Siya ang unang inuusig bago tayo eh. Saka sabi niya eh, hindi kayo higit sa akin. Ako ang unang inusig, tsaka lang kayo usigin. Unang inusig yung ulo at yung katawan uusigin din. Kung ano ang ginawa sa ulo, gagawin sa katawan. Kaya napakapalad nga natin, kakaunti tayo. Kasi kung napakarami natin, kaduda-duda ang kaligtasan natin. Bakit? Eh sabi ng Bible eh. Basahin natin. Luke 12:32. Huwag kayong matakot. Munting kawan. Okay, sino pinagsasabihan? Munting kawan. Huwag kayong matakot, malaking kawan. Hindi eh. Huwag kayong matakot, munting kawan. Kaunti lang ang makakasumpong ng tunay na pananampalataya. At kaunti lang talaga ang dadalhin doon sa langit ng Diyos. Yun lang mga tunay na anak niya na wagas. Malinis ang puso. Malinis ang konsyensya. Tunay na Kristiyano, hindi hipokrito o hipokrita. Tunay siya. Hindi siya nagkukunwari. Walang pagkukunwari sa kanya. Kaya checkin mo sarili mo, hindi ka ba nagkukunwari? O isa ka doon. Pero kung nagkukunwari ka lang, kunwari ka lang mananampalataya, sa totoo, hindi ka naman talaga sumusunod. Ayun, isa ka sa pupunta sa impyerno. Huwag kayong matakot sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Kanino ibibigay ang kaharian? Sa munting kawan. Bakit dumadaan sa matinding pagsubok? Para maging konti. Bakit dumadaan sa cleansing? Para maging konti. Kasi kung hindi lilinisin, madami. Di ba kay Gideon nga? Sabi ng Panginoon, dami-dami nyo eh, 32,000 sila eh. Sabi ng Diyos sa kanya, sige nga, tanungin mo kung sino yung talagang sasama at magkukumit talaga.
Ang nawala, 22,000. 10,000 ang natira. Sabi na Diyos, ang dami. Papuntahin mo sila doon sa batis. Painumin mo. Painumin mo sa batis. At ako na bahala. Ako na pipili. O di nila nigin sa batis. O minom muna kayo dyan. O minom. Ilan na natira? 300. 9,700 ang nawala. Kaya ginaya yan eh. Di ba yung 300? Yung labas ni Leonidas, yung Greek Greek 300, di ba yun? Ginaya yun eh, yung Gideon 300. Ano ang ginawa ng Diyos doon sa 300? Lumaban ba ng talaga ng labanan ng patayan? Oo, pero sila ba lumaban? Hindi, ang Diyos, instruction lang ang binigay. Parang kay Joshua, pinabaksak ni Joshua yung yung wall of Jericho. Nakipaglaban ba sila? Hindi. Nung makipaglaban sila, nung bumaksak na para patayin lahat yung nandun. Paano bumaksak ang wall of Jericho? Instruction ng Diyos. So, paano tayo matatatag? Instruction ng Diyos. Ano ang instruction? Word of God. Kapag sinusunod natin ng Word of God, nakakasigurado ka. Tunay ka. Ngayon, siguraduhin mo sa sarili mo, tunay ka. Ikaw ba'y mag-aalay talaga ng handog ng sakripisyo? Ikaw ba'y magpapakabanal-banal? Pipiliin mo bang maging wagas? Malinis ang puso? Kasi only the pure in heart can see God. Pag hindi pure ang puso mo, hindi mo makikita ang Ama. Ako, mamimiss mo, yun ang pinaka-exciting din, yung makita natin ang Ama eh. Kasi sa Bible, ang sinasabi lang doon, parang nagniningning ng mga gem eh. Parang liwanag lang ng araw na nagniningning eh. Hindi pa natin nalalaman kung ano yung itsura ng Ama. Ang itsura ni Jesus Christ, hindi pa rin natin alam. Ang itsura ng Holy Spirit, hindi natin alam. Hindi natin pa nakikita ang Diyos. Pero makikita natin, if you have the pure heart, blessed are the pure in heart, for they can see God. Ang nakakakita pala ngayon sa Diyos, yung mga anghel na tapat. Face to face nila nakikita, naglilingkod sila sa Diyos eh. Pero tayo, hindi, aninag lang tayo eh. Hapyaw lang, anino. Anino lang ang nakikita natin. Pero darating na yung pinanggalingan ng anino, malapit na. Bababa na yun. Yung aninong nakikita natin, tunay na makikita na natin ang tunay na anyo. At magiging katulad tayo ng Panginoon Jesus. Kung ano siya, magiging ganun tayo. Ang kailangan lang, maging matapat sa pananampalataya. Magkaroon lang ng malinis na puso. Kasi hinahanap ng Diyos yan eh. Sabi sa Psalm 53:2. Tinutunghan ng Diyos ang mga anak ng tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang umuunawa na humahanap sa Diyos. So natagpuan tayo ng Diyos. Sabi sa Psalm 14:2. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng tao mula sa langit upang tignan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. So hinahanap ng Diyos yung humahanap sa Kanya. Naghahanapan eh. Ako, natagpuan ko yung Diyos. Hanap ako ng hanap eh. Pinag-aralan ko Iglesia ni Cristo, binasa ko mga religion, yung Muslim lahat. Tapos gumawa pa ako ng Jesus consciousness nga, sarili kong idea eh. Pero nung loobin na ng Diyos na tawagin ako, nakakilala na ako. Nagpakilala na siya. Pero hinahanap ko muna. Palpak pa mga paghahanap ko ha. Hindi ko talaga natsambahan agad. Hindi bullseye. Dumaan pa ako sa maraming paghahanap. Pero kung hinahanap ng Diyos, yung mahanap sa Kanya, natagpuan niya. At hinahanap niya, yung hinahanap niya. Natagpuan na tayo. So nung matagpuan tayo, ibinigay ang Espiritu Santo tatak ng kaligtasan. Kasi kung hindi ibibigay ang Espiritu Santo sa mga anak ng Diyos, hindi siya anak ng Diyos. Kasi ang walang Espiritu ni Kristo, hindi anak ng Diyos eh. Ang Espiritu ni Kristo, ang banal na Espiritu. So kung wala ang banal na Espiritu sa isang tao, hindi siya kailan makakaunawa, makakaintindi ng at kailanman hindi siya pwedeng maging banal. Pagkat hindi siya makakasunod sa kalooban ng Diyos. Ang makakasunod lang sa kalooban ng Diyos, mga anak ng Diyos. So kailangan magkaroon ka muna ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Kasi lahat tayo anak ng demonyo noon eh. Anak tayo ng pagsuway. So nakapanumbalik tayo sa pamamagitan ng kapayapaang ginawa ni Kristo. Namatay si Kristo sa krus. Yung katawan niya ay nilagay lahat ng kasalanan para makatawid tayo dun sa Ama. Kung hindi iaalay ang katawan ni Kristo na walang kasalanan, hindi matutubos ang kasalanan. Kaya naghanap ang Ama na iaalay na katawan.
Hindi siya nakakita sa tao. Kahit kay Abraham, kay Jacob, kung kanina, wala. So ang latest solution ng Diyos, ang salita ng Diyos maging tao. Para na sa ganun, maiala yung katawan ng Diyos. Ang katawan ni Jesus Christ para ilagay doon ang lahat ng kasalanan. Kasi hindi marirepair yung katawan natin eh. Junk yan eh, basura. Basura yan. Nakakita nga ako ng bangkay, talagang tinakpan ng dahon ng saging. Nung binuksan ko, basura talaga. Nakakaso ka. Kasi nung sa Baras pa tayo nun, may nakita ako aksidente. Isang trailer, tsaka isang jeep. Nagbanggaan, sirang-sira yung jeep. Sisero ako eh, chismoso ako. Kahit na, bumaba ako, kaliwala sa akin. Gusto ko makita kung ano na doon. Meron doon isang lalaki na tatakpan ng dahon ng saging. Saka chismoso ako, binulat-lat ko. Naku, nung bulat-latin ko, masuka-suka ako. Basura! Yung katawang ito, basura talaga. Basura-basura. Natatandaan ko pa yung propeta kapatid ni Lucia tayo. Umaakyat daw yung espiritu nun sa langit. Nakikita niya yung katawan niya, basura daw. Sa tuwing aakyat yung espiritu niya, basura nakikita yung katawan. Basura talaga ang katawan, kaya itinapon. At ginawa na solusyon ng Diyos yun. Yung katawan natin, ipinako kasama kay Kristo para yung kasalanan hindi na maghari sa atin. Yun ang solusyon eh. Magkaroon ng bagong pagkatao, magkaroon ng bagong konsyensya, isang malinis na puso. Kasi hindi marirepair yung dating pagkatao eh. Yun ang pupunta sa impyerno, yung dating pagkatao. At ang dating pagkatao, may katawan din niya. Yan, yung katawang nasusunog, katawang inuud. Pero kapag tayo nakalusot na at nailigtas na, hindi itong katawang ito papalitan ng glorified body. Na hindi uuudin, glorified, nagniningning, katulad ng katawan ng Panginoong Hesus. At makakasama na natin ang Diyos forever and ever. Kung saan nandun si Jesus, doon tayo. Kaya ngayon, kung saan nandun si Jesus Christ, doon tayo. Nasaan ba si Jesus Christ? Nandito sa iglesia ang itinatag ng Diyos. Ano ang pangalan ng itinatag ng Diyos na iglesia? Ang iglesia ng Diyos. So kung nandito ka sa lupa, kahit ano ang pangalan mong i-rehistro sa SEC, okay yun. Bakit? Tayo yung iglesia ng Diyos eh. Kaya sa Bible makikita mo at nilagay ng Diyos ang mana sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, iglesia ng Diyos na nasa Palatio. Ano pangalan ng iglesia ng Diyos? Paano mo malalaman ang iglesia ng Diyos ang itinayo? May apostol at mga propeta. May ebangelista, mayroong mga gift of tongues, may kaloob na pagpapagaling. So, iyon ang itinatag ng Diyos, yung katawan niya, yung iglesia ng Diyos, kahit anong pangalan. Almost, sa SEC naman kasi, hindi pwedeng doble pangalan. Kasi maglalagay ng data dun sa database nila kung dalawa pangalan, hindi pwede, isa lang. Kaso masipag yung ating Dinaig tayo sa kasipagan ng mga naunahan tayo. Ang bulit yung importante, hindi yung pangalan sa SEC, ang importante, iglesia ng Diyos na itinayo ng Diyos. Parang ganito, si Larry, nandun ng bahay ni Larry. Itong damit ni Larry. Sapatos ni Larry. O tayo, iglesia tayo ng Diyos. Yun ang importante. Kinikilala tayo ng Diyos na siyang iglesia niya. Kahit ano pa pangalan mo, ACLJ ka, LCJ ka, wala na yun. Sa mundo lang kailangan yun. Si Pedro pa si Jesus Christ, nagrehistro ba sila ng pangalan nila? Wala namang inirehistro yun Pero sila yung mga transient dito sa mundong ito. Hindi kasi tayo dito nakatira Kaya kawawa tayo dito sa lupa. Alam mo, lahat ng apostol kawawa sa lupa. Bakit? Taga-balwarte ni Satanas kakawawain tayo dito. Buti na lang, may Diyos tayo. May kumakalinga sa atin. Pumuproteksyon na tayo sa lahat ng gawa na masama. Ang importante lang, kailangan maging matapat ang puso mo, maging wagas ka. Sabi sa Ezekiel 11:19. At aking bibigyan sila ng isang puso. At aking lalagyan ng bagong diwa ang loob nila. At aking aalisin ang bagong puso sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng isang pusong laman. Upang sila'y magsilakad sa aking mga palatuntunan at ganapin ang aking kahatulan at isagawa. At sila'y magiging aking bayan. At ako'y magiging kanilang. So ang iglesia ng Diyos, yun ang kanyang bayan. So sino gumawa? Ang Diyos ang gumawa. Sino nagbago ng puso natin? Ang Diyos, hindi tayo.
Wala tayong kapangyarihang ituwid ang ating sarili, sabi sa Jeremiah 10:23. Walang kapangyarihan ng tao na ituwid ang kanyang landas. At ang mga tao gumagawa ng plano, ang Diyos ang nagtutuwid. So, Diyos lang ang pwede magbago sa tao. Hindi mo kaya magbago. Ako, tinesting ko magbago nun eh. Kasi, wala akong ginawa, kundi magdudurog, magsugal, magbabae, maglasing. Tinesting kong huwag manigarilyo. Nakatagal ako, siguro mga 3 months. Hindi ako nanigarilyo. Naku, isang beses, nakakain ako ng lechon, tsaka leche fran. Abay, naudyukan ako manigarilyo na. At sarap palang manigarilyo. Balik na naman. So, pinigilan ko pagdudurog. Hindi ako dumurog, humiwalay ako sa barkada. Hindi ako, hinahanap nila ako, ba't daw ako nawawala? Humiwalay ako. Naku, isang beses bumalik uli ako. Durog na naman. So, hindi mo kaya ng sarili mo, kahit gustong-gusto mo lang, hindi mo kaya. Kaya lang magano ka na isang bagong pagkatao, isang bagong puso. Renewed spirit. At yun ang ginawa ng Diyos sa atin. We are being renewed. Binago ang ating, justified ang ating espiritu. Kaya nga ang lahat ng mga panganay sa Diyos Oo nga pala, nung kahapon kasi nagkaroon kami ng gender reveal. Kung ano ba yung anak ni Lovely, babae ba o lalaki. Sa Malayan Hotel kami nagpunta, di naghula-hulaan doon sino. Sabi sa akin, babae, lalaki gusto mo. Sabi ko, hindi, pinag-pray ko, lalaki yan Kasi blessed are the male womb opener. Ang mga anak ko, lalaki ang panganay. Si Peter, panganay ko, lalaki. Si Jembo, panganay niya, si Kilio. Ngayon, itong anak ni Peter, si Pierre ang pangalan. Pierre. Pedro din ang ibig sabihin ng Pierre, ginawa lang French Pero Peter din yun lalaki. Kaya ayun, magkakasaya kami kahapon. Bakit kasi pinagpala ang male womb opener? Bakit? Basta male womb opener, pag-aari ng Diyos yun. Kasi lahat ng panganay sa Diyos Bakit? Kasi kapag ikaw panganay na lalaki sa Diyos ka, yun na sinasabi. Hebrews 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay. Kita mo, ang iniligtas sa Israel, puro panganay. May iglesia ang Diyos sa wilderness ang Israel Pero lahat ng panganay ang iniligtas. Bakit? Nalinis ng dugo ni Kristo Kasi nung lagyan nila yung pintuan nila ng dugo sa hamba at sa taas, yun ang dugo ni Kristo. Yun ang inialay na kordero. At kung sino ang makita na angel na may dugo ni Kristo, hindi papatayan, lalampasan. Kaya ang namatay, yung mga panganay ng Ehipto. Sila ang mga namatay. Mga panganay sa sanlibutan. Kaya tayo dito panganay, sa Diyos yun Kasi pag-aari tayo ng Diyos Pag-aari niya ang iglesia, si Kristo ang ulo. Kaya kapag ang anak mo panganay, sa Diyos yun. Panganay Yun ang sabi ng Diyos Blessed are the male womb opener. Kaya nung nagsasabi, sabi ko, hindi, na pag pinag-pray ko nga, mabuntis na sila, nabuntis na yung pamanganganak. Lalaki yan. Sure ako dyan. Kasi yan ang dumarating sa akin na lalaki anak niya Peter. Hindi yun, lumabas nga. Lalaki nga, yun. Karoon sila ng konti-konting papremyo, mga ganyan-ganyan. Mga ginagawa ng tao sa fellowshipping. Sabi ng Psalm 51:10. Ito ang ginawa ng Diyos sa atin. Psalm 51:10. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Bakit yung likha ng malinis na puso? Madumi puso natin Ano ang suwail ng espiritu natin? Yung mga suwail na espiritu, nandun yung sa ilalim ng lupa Yun yung pinuntahan ni Jesus Christ. Kinuhang bihag ang lahat ng pagkabihag. Dinala sa langit ang lahat ng bihag. Talo na si Satanas at lahat ng aliporis niya. Ipinarada ni Kristo doon sa langit at nagbigay ng kaloob sa mga tao. At naglagay siya ng iglesia Tayo ang hindi na yung iglesia, naglagay ng mga kaloob. Unang-una, apostol, propeta, evangelista. Kaya tayo ang bahay ng Diyos. Tayo ang bayan ng Diyos. Tayo ang mga panganay ng Diyos. Kaya pinagpala tayong lahat. Ang pinagpala ng Diyos lahat ng panganay. Bakit inagaw ni Jacob ang pagkapanganay? Kasi ang panganay nga ang pinagpapala
Si Esau ang ang panganay. Kaso si Esau ang Diyos ni Tiyan eh. Naagaw ni Jacob ang pagkapanganay. Legal Walang daya yun. Sabi niya, di ba't galing pangangaso si Esau, gutom na gutom eh. Nanganga mo yung lentils. Yung bang red beans, pork and beans ngayon yan, nasa lata. Nagluluto, ang bango, siyempre. Sabi ni Esau, ang bango yan, tula. Sarap niya na. Oo, masarap talaga to. Pingin mo ko. Oo, bibigyan kita, pero sa isang kondisyon. Ako panganay. Ikaw ang pangalawa. Oo, pagkain lang yan, wala yan. Hindi niya nakikita yung revelation ng pagkapanganay. Hindi tuloy siya napagpala ni Isaac. Di ba? Si Jacob ang napagpala. Bakit? Inaagaw ni Jacob yung Kaya kita mo, yung pagpapala, inagaw niya rin din sa anghel ng Diyos. Si Jacob, nakikipaglaban yun sa pagpapala Fighting a good fight of faith si Jacob. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, hindi na Jacob ang pangalan mo, Israel, kasi nagtagumpay ka sa Diyos. Kasi ang puso nga ni Jacob, wagas tunay. Gusto niya talagang may Diyos siya at pagpalain siya. Ganon din tayo. Magsikap tayo. Magpakadalubhasa tayo. Work out. Katulad ni Jacob. Para pangalanan din tayong Israel. God prevails. Ibig sabihin ng Israel, ang Diyos ang nagwagi. Kaya nag-prevail ang Diyos kay Jacob. Kaya hindi na siya si Jacob. Si Israel na siya. Sa langit, papalitan ng pangalan natin. Bakit? Tapos na pagsunod Gagawin na tayong katulad ng Ama, ng Diyos. So papalitan ng Ama ang bawat pangalan natin. Maglalagay siya ng pangalan sa atin na pangalan ng Diyos. So hindi natin alam yun. Kung anong pangalan na ibigay sa ng Ama. Si Adan binigyan ng power, magbigay din ng pangalan. Lahat ng hayop, binigyan ng kapangyarihan si Adan na bigyan ng pangalan. Lahat ng lumalapit tatawagin ni Adan. O ikaw, ang tawag sa iyo, baka. Hindi ka dito, ang tawag sa iyo, kambing. Kaya lahat ng nag-e-exist na hayop ngayon, si Adan na nagpangalan nun. Pero tayo, exciting. Pagdating sa langit, ibigyan ka pa ng bato. At makikita mo doon kung ano bago mong pangalan. Exciting talaga hindi naman pwedeng hindi natin makita. Chismoso tayo, chismosa Pakikialaman na, ano pangalan mo? Ano ba? Ay, hindi ba naman, ayoko. Patingin nga ng bato mo dyan. Ano pangalan mo? Pagdating sa langit, gano'n na tayo. Ang nalalaman natin sa langit, wala tayong gagawin, hindi sumamba doon, magpulit dumakila sa Diyos. Kasama ang Panginoong Hesus. Pero dito sa lupa, hinahanap-hanap na ng Diyos ang sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang buti na lang kamo, yung lugar lang ang transient, temporal. Yung lugar, mawawala. Kahit nga meron tayong pinakamalaking worship area, pinakamagandang worship area, magaganda yung CR doon. Puro mga talagang marmol. Ano mawawala? Permanente? Yung espiritu natin na binanal. Kasi ang hinahanap ng Diyos, yung sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan, yun ang permanente. Kaya tumitingin tayo sa bagay na permanente, sa eternal, hindi doon sa nawawala. Doon sa bagay na nakikita, nawawala yun 2 Corinthians 4:18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang bagay na nakikita ay may katapusan. Dadapot ang bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Nakikita ba natin ang Diyos? Hindi. Kaya nga eternal yun Nakikita mo ba yung kaluluwa mo at espiritu? Hindi. Kaya nga eternal yan Pero nakikita mo ba katawan mo? Oo. O di papalitan. Kung makakalusot ka. Kung ang espiritu mo na binanal, ang kaluluwa mo mababanal din. Kasi ang problema sa kaluluwa, may isip ang isip nandun ang free will. Kaya nga, kung maisipan mong katulad ni Lucifer, hindi natin alam kung ilang nonillion of years. Ang nonillion of years, bigla niya naisipang maghari siya sa sarili niya. Hindi natin alam yun. Kasi may free will Yung isip ni Lucifer, naging isip ni Satanas Ang pinili niyang katauhan, si Satanas na. Ayaw niya na yung masunuring Lucifer sa Diyos, banal. Ayaw niya na banal. Ang gusto niya masama, evil. At siya ang king of evil, king of darkness. Kaya dito sa lupa siya naghari.
May sumama sa kanya, wanted angel. Siyempre, napangahuan niya, politika yan eh. Ikaw ba sasama sa isang magbobotohan ngayon? Sino itatayong presidente? Siyempre, sasali ka doon sa mananalo. At bago ka sumali doon, makikipagkontrata ka. Susuportahan kita. Lahat ng aking mga tauhan, boboto kami sa iyo. Lahat ng buong probinsya boboto. Pero, pagkatapos ng botohan, pag ikaw nanalo, ako na ang sekretary ng DILG ha. Siyempre, pangakuan yan. At bakit ang daming Diyos sa mundo? Kasi gusto ni Satanas maging Diyos. Eh siyempre, yung wanted angel, gusto rin nila maging Diyos. O di napangakuan sila ni Satanas. Sige, Diyos kayo lahat. Pumunta ka sa iyo sa India, ikaw si Mahat, ikaw si si Hare Krishna. Ikaw si Vishnu. Ikaw si ganito, ganyan. Ikaw ang Diyos. Diyos ng ganito, Diyos ng ganyan. Sabi ko nga si Kurita, sino ba yun yung sa kumanta ng tao sa Sampaguita? Ang ganda ng kanta nun sa Diyos lamang. Tapos biglang sumunod ang Hari-Hari, Krishna, nasingitan ni Satanas. Tama na yun nasa puso at isip niya, Diyos lamang ang pag-ibig sa Diyos lamang eh. Biglang Hari-Hari. Si George Harrison ganun din. My sweet Lord. Tama na sana, sweet Lord. Problema Krishna na naman, Hari-Hari. So, nahasingitan sila ng mga doktrina ni Satanas na ang Diyos si Krishna, si Hari. Yan ang mga Diyos. Punta ka sa Scandinavian region, yung mga Norse God, si Thor, kung sino-sino pa. Pumunta ka sa Greek, meron sila mga Greek, mga goddess ng ganito. Pumunta ka sa Rome, ang daming Diyos. Pumunta ka sa Pilipinas, ang daming anito rito. Ang daming Diyos. Lahat yung mga fallen angel. Naging Diyos sila. Kaya nagturo sila dito sa tao sa mundo ng mga sikreto. Kaya ang daming mystery sa mundo. Bakit? Pinangunahan niya ng mga anghel, mga fallen angel. Kasi alam ng fallen angels kung ano ang lahat ng bagay nasa mundo. Ang hindi lang nila alam, yung mga bagay nasa langit, itinapo na sila eh. Pero ang lahat ng bagay sa mundo, alam nila. Sabi sa yun sa 14:20 yata ng 2 Samuel, ang mga anghel ay may karunungan makaalam ng lahat ng bagay nasa mundo. Nasa mundo lang. Kaya si Lucifer, alam niya lahat ng nasa mundo. Kaya nga siya nangahari na sa libutan eh. Ibinigay na sa masama eh. Sabi sa Job 9:24. Ang lupa ay naibigay na sa kamay ng masama. Ibinigay na ng Diyos dito sa masama. Kaya sinusubukan na ang buong mundo. At ang pagsubok niya, ibinigay na kay Lucifer ang sige, kaligutin mo buong mundo. Buong sanlibutan na ang pagsubok. Kasi kailangan ma-preach na rin sa unbeliever eh. Makasama, kasi mayroong kumpletong bilang ng hentil na gaganapin eh. Patapos na eh. Kaya sabi ng message kasi na, sumunod kayo sa Diyos at darating araw hindi na kayo susunod. Patapos na eh. Patapos na yung church age. Pupunuin na ang bilang ng hentil. At kasama na sa libutan dyan. Sabi sa Revelation 3:10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. O yun, malinis ba puso mo? Malinis ba ang konsyensya? Tinupad mo talaga ba ang salita ng pagtitiis? Kahit kumikidlat, umuulan dyan, ano man na nangyayari, nabibiyak ang lupa, pupunta ka pa rin sa Panginoon, sa lugar na itinalaga ng Diyos na lugar, para sambahin siya. Sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ba'y buo na ang pasya mo? Na ang lahat ng aral ay papunta yan sa pagiging faithfulness, sa malinis na konsyensya, malinis na puso. Lahat ng aral na natutunan natin, isa lang ang purpose yan para magkaroon ka ng wagas na pananampalataya, malinis na konsyensya, at malinis na puso. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. O isinama na buong sanlibutan. Bakit? Iniligtas ni Kristo ang buong sanlibutan eh. Sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Ang problema, yung hindi mananampalataya ay hindi maliligtas. Bagamat kasama na ang buong sanlibutan iniligtas niya, yun lang sasampalataya ang maliligtas. Ano yun? Yung hindi sumampalataya, ligtas din? No way.
Para saan pa yung pagkamatay niya? Lahat pala maliligtas. Ba't magpapagod pa si Kristo mamatay? Di iligtas na lang. Di ba yan ang mind ng unbeliever? Pag may namatay, kasama na ni Papa Jesus yan doon sa langit. Magkikita na sila ng lola mo. Kita mo, pati yung anak, ginawang tatay Papa na Papa, magkikita daw. Samantalang isa lang ang nakakita sa Diyos, ang bugtong na anak lamang. Wala pa nakakakita sa Diyos kailanman, kundi ang bugtong na anak lamang. John 1:18. Walang tao. Tao ka ba? Oo, tao. Si Kristo ba tao? Hindi. Naging tao yun. Hindi tao yun, naging tao. Ikaw ba tao? Oo, tao ka Hindi ka naman naging tao Isinilang ka na tao. So walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Kailanman, ano yun? Anytime. So tao ka, so hindi nakita ng tao ang Diyos kailanman. Anytime. Ang bugtong na anak na nasa sa punong ama, siya ang nagpakilala. So ang nakakita pa lang, ang bugtong na anak. Sino ba ang bugtong na anak? Si Jesus Christ. Ang problema sa mundo, kung nag-aaral si Satanas, may umaangkin pa The newly appointed Son of God, hindi mo itinapon si Jesus Christ, pumalit siya. Lahat ng kayamanan sa mundo, hawak na niya. Pati kaluluwa ng tao, hawak na niya. Napakatinding antikristo nito, kilala niyo yan. Kaya nga sabi ko nung bang mahuli ito, pinakita ba mukha? Kasi hindi ko nakita ipinakuita yung mukha, nakamaskara pa rin Kasi alam mo yung criminal mind, matalino yan, si Satanas, criminal mind yun Pwede niyang gawin na bayaran ng isang tao. Sige, sagot ko lahat ng pamilya mo, pag-aaral ng anak, pero papalit ka sa akin. Ang gagawin mo lang, magtatakip ka doon ng mukha, hindi mo tatanggalin ng takip. Naghanap sila ng mga built na kamukha ng tao yun. Pwedeng ipa-surgery rin yun. Kung bulat-latin man, kamukha kahawig. Di ba? Sa dami ng pera, kaya-kaya niyang gawin yun Hindi ko kasi nakita, ba't ayaw tanggalin? Nagkabayaran ba? Kaya hindi pinakita yung mukha. Nakita niyo ba? Ano po nakatalak mo? Pero hinubad ba? Hinubad ba para magpakita? Hindi, di ba? Ganun din ako, hindi ko nakita So pumasok sa isip ko, criminal mind kasi, criminal mind din ako Kapag criminal mind ka, matalino ka, kaya sabi ng Diyos, mas matalino yung anak ng demonyo kaysa anak ng Diyos sa mga bagay dito sa lupa Pagdating sa kasamaan, matalino anak ng demonyo. Hindi mo madadali yan. Yung mga pinuno ng sindikato, ang hirap hulihin yan, tatalino yan Bago pa kumikilos ka, alam na gagawin sa iyan. Si Lucifer, tinan mo, napakatalino nun. Kaya diskartado niya lahat Lahat ng tao, alipin niya. Pero darating na ang araw, matatapos na Kasi ihahagis na siya dito sa lupa ni Michael Like Apollon siya sa tribulasyon Sa tribulasyon, magkakaroon ng away sa langit si Michael. Ibabaksak ni Michael si Lucifer at lahat ng mga angels niya sa lupa. Then, at saka niya ipoposes sa Antichrist kasi wala na siyang will. Paliit na mundo ni Lucifer Noong una, tinapon siya sa third heaven. Nawala siya. Nagliwaliw na lang siya sa mundo hanggang second heaven kasama ng mga anghel niya. Sa tribulasyon, malapit na ibabato na siya dito sa lupa. So, ipoposes na yung Antichrist. Tayong Antichrist, hindi pa rin niya alam na siya yung Antichrist Malalaman niya yun pag naposes na siya. Kaya nga, meron nagsasabi, ito daw, baka nga yung Antichrist, hindi niya alam siya yung Antichrist Kasi kung alam niya siya yung Antichrist, hindi papayag Kasi may kabutihan ng tao Kung alam mo ba, magiging demonyo ka, hindi ba, hindi ka papayag pero ikaw yung magiging demonyo No way Ito yung opinion ko to opinion ko to na itong nahuli na to sa Davao, meron na itong ginawang kingdom dun Kingdom of God na nga yan Tapos pinalitan si Jesus Hindi ina-appoint si Jesus Christ Siya'y pinanganak Bugtong na anak ng Diyos Nasa sinapupunan Sa simula pa lang ang Diyos, nasa Diyos na Kaya sabi ni Kristo, ako'y nasa Diyos At ang Diyos ay salita Ang salita ay Diyos Ang salita ng Diyos, nasa sinapupunan ng Ama Hindi yun appointed Miski tayo, hindi tayo appointed, adopted Ang appointed, yung itinatalaga mga pastor, mga guro. Yan ang appointed. Delegated, mga apostol. At ang gumagawa ng authority niya, ng Diyos. Pero tayo, adopted son of God.
Binigyan na lang tayo ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Adopted. Ano ba sa Tagalog ng adopted? Inampun lang tayo ng Diyos. Kaya wag kang lolo-lolo, ampun ka lang. Hindi. Kaya sabi niya, kung yung tunay na puno ng igos, binunod niya, kayo ba, ligaw lamang? Ligaw lamang kayong puno. Ang hindi niya baklasin? Hindi ka pwede magmataas. Kaya sabi ng mga, kung kami matuwid, kaunti lang ang kaligtasan. Paano na kaya yung mga masasama? Saan kaya haharap yun? Kaya napaka-importante ng isang malinis na puso. Psalm 24:3-4. Sinong aahon sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may mga malinis na kamay at dalisay na puso, na hindi nagmamataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan, at hindi sumusumpa na may kabulaanan. So yung totoong Kristiyano, hindi yung sumusumpa na may kabulaanan. Ama, tinatanggap ko po ang Panginoong Jesus. Sumusumpa ka talaga. Tapos pagkaroon lang ng ilang pagsubok, wala na. Niloloko mo sarili mo, hindi ka totoo. Yung may malinis na kamay at wagas na puso lang, yun lang ang pwede makaharap sa Diyos. Kaya ngayon pa lang, malinis na tayo lagi ng ating mga puso. Tiyakin mo sa sarili mo, totoo ka, wagas ka, hindi ka nang loloko. Sa lahat ba, lolokohin mo ba sarili mo? Ako libangan ko kasi, magsolitado eh. Kasi pag hindi ako maglalaro ng anong laro, ang daming mga iba-ibang isip ang pumapasok sa isip ko. Para makontrol ko yun, idadivert ko yung isip ko, may gagawin ako. Keep busy. Kaya pagdating ng nakikinig ako ng sound, tapos naglalaro ng bara. Pagdating ng 10, labas na ako. Kanina na, late nga ako, 10:01 ako lumabas eh. Late ako ng 1 minute eh. Kasi nagbabara ako, nakausap ko sa dalawa kanina. Nawala sa isip ko, tignan yung reload. Nung makita ko 10:01 na, teka. So, biski pag naglalaro ako ng solitaryo, halimbawa napansin ko may mali, tigil agad yun. Hindi ko lolokohin ang sarili ko. Naglalaro nga ako para magpasa, tapos lolokohin ko. Sa pagiging Kristiyano mo, niloloko mo ba ang sarili mo? Kasi kapag hinahatulan ka ng sarili mo, lalo kang hahatulan ng Diyos. Pero pag hindi ka hinahatulan ng puso mo o ng konsensya mo, hindi ka hahatulan ng Diyos. Ay hatulan mo sarili mo. Ikaw ba'y tunay ng Kristiyano? Ikaw ang gagawa niya, ikaw ang you have to work out your own eh. Ikaw ang magsusumikap, gagawa ka ng tipan ng sakripisyo. Sabi sa Psalm 55. Pisanin mo ang aking mga banal sa akin. Yung nakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hangin. O sino gagawa ng covenant? Covenant Gospel Church tayo eh. Kaya nga, napigilan na naman yung second Sunday natin ng October. So sa December na, second Sunday tayo mag-umpisa ng Agape Feast. Sa December na, sabay na doon yung natin, yung tinatawag na Thanksgiving. Pati foundation ng LCNT, sabay na yan. Second Sunday ng December. So ilalagay ko naman reminder yan doon sa group chat natin. So mga kapatid, ang importante, yung wagas na puso, malinis na konsyensya. Titus 1:5. Ay, 1 Timothy pala, hindi Titus. 1 Timothy 1:5. Ngunit ang kinauuwian ng bilin, kinauuwian ng bilin. Ano ba yung bilin? Ito, mga nakasulat sa Bible, bilin yan eh. Mga utos yan eh, kautusan niya ng Diyos eh. Ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso. At mabuting budi sa pananampalataya hindi paingbabaw. So hindi peke pananampalataya, malinis na puso at matuwid na espiritu. So yan mga kapatid, yan ang message sa atin ng Panginoon. Amen.